ganap ko kahapon, nagawa nga lang pala ako ng chicken kapsa naman para naman to sa bagong panganak. Bali nga pala tumawag siya sa akin, buti ka mo ay maaga pa siya tumawag para makapag-defrost na rin ako ng manok. Habang nga pala ako ay nagdi-defrost dyan ng manok, kaya na naman ay may tumawag na naman para naman magpagawa rin siya ng chicken barbecue naman na yung nasa kawali lang. Kaya ayan, pinagsabay ko na sa paglalabas ng manok para naman ay masabay ko na rin sa pagluluto. At ito nga pala ay sinimulan ko na sa paghuhugas at yan naman ay mga malilinis naman yan ay syempre kailangan pa rin natin uhugasan para naman sa ating pagluluto ay malinis naman. Habang nga pala dyan ako ay nagdi-defrost ng manok at bago ko yan inuhugasan, nagagayat na rin ako ng mga ricados na aking gagamitin para naman ay tuloy-tuloy na yung aking pagluluto. At dito naman sa part na to, yan nga pala simulan ko na sa una mo ng pagmamarinate ng manok na para naman sa aking pagbarbecue. Bali nga pala ay mga seasoning lang naman yung aking mga nilalagay ko, ano yung ginagamit ko sa paggagawa ng kabsa. At syempre, lagyan natin yan ang isang chicken cubes para naman magkaroon ng lasa. At pagkatapos nga pala sa pagmamarinate, dito muna ako sa aking pagsasalang ng manok para naman ay dito naman ako sa paghugas rin ng gagawin kong chicken kabsa naman. Ayan nga pala, o diba, wala akong nasasayang na oras, ganyan ako magkikilos pag ano yung aking gagawin. Kailangan, pag mayroon tayong bakanting oras, kailangan natin igagalaw sa iba pang mga gawain. Habang tayo ay nagsasalang or yung meron tayong inaantay. Ayan nga pala, tapos na rin ako sa paghuhugas ng manok. Ito na nga yung aking nire-ready na mga sangka para naman sa pagluluto. Diba, tuloy-tuloy yung ating gagawin. Wala tayong nasasayang na oras. Ayan nga pala, meron ako nakitang atsyal na yung puro na hinog siya, kaya para naman hindi siya masisira, para naman hindi matatapon, ihahalo ko na rin dyan kasi pwede naman siya tatanggalin pagkatapos naman ng pagluluto ng manok. Bali, dagdag lasa lang din yan. Yan nga pala, ginigisa ko muna yung manok para naman ay akin yan papakuluan sa kalahating oras. Yun nga pala ay napakuluan na, dito naman ako sa pagbaliktad ng manok. Ayan nga pala, bali nga pala ay nayaan ko muna yan sa kakulalagyan ng tubig para naman ay akin na yan papakuluan ng kalahating oras at yan naman ay binalikan ko ulit yung aking binabarbecue na manok. At sa part na to nga pala ay tapos na ako sa pagpapakulo ng manok. Ayan nga pala ay tayin ko na rin yan at hayaan ko muna ng mga ilang minuto. Balikan ko muna yung ginagawa kong barbecue. At ito naman sa part na to ay luto na nga pala yung binabarbecue kong manok kasi madali lang naman siyang lulutuin. At ito rin, akin na rin hainin yung manok na aking pinapakuluan. I-oobing ko lang yan at saka ko naman isusunod yung bigas na aking binababad. At sa part na to, ito nga pala, syempre, fast forward lagi ang ginagawa ko kasi nga mahaba naman ang video na to pag tinuloy-tuloy. Habang wala pa yung kakain, ililipat ko muna yan sa kaldero para naman ay hindi agad lalamig. At yung manok na rin na inuubin ko ay tapos na rin. O diba, naka-ready na lahat. O sabay-sabay rin silang natatapos.